Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen. Isang maganda at a blessed morning po sa bawat isa. Patuloy po tayong magalak ngayong umagang ito at tunay na napakabuti po ng ating Diyos. Ngayon po tayo po ay nasa programang Si Jesus ang lahat sa lahat na inyo pong napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo. Nawa po ang bawat isa ay handa na muling makinig ng panibagong mensahe na nagmumula po sa ating Panginoon. Nais po natin na bawat morning, sabi nga, ay mas makarinig tayo ng mensahe at talaga naman galing sa ating Panginoon. Kaya naman po, i-ready po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Bible, at kung gusto rin po natin mag-take down notes, ready din po natin yung ating mga ballpen at paper, para mas madali nating matandaan yung bawat tinuturo po, Dahil sabi nga maganda na meron tayong nababalikan dahil talaga naman iba ang bawat turo na binibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw. Amen. Kaya bago po tayo tuluyang magsimula, tayo po ay lumagay sa panalangin. Hallelujah, Lord. Tunay na ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, ikaw ay tapat o Diyos. Maraming salamat sa magandang araw na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Patuloy na sa araw na ito, Panginoon, kami nagpapalinis sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Masadyama namin, hindi o Lord God, man maliit o malaki, ikaw, Panginoon, ang maglinis, ikaw ang patawad sa bawat isa, Panginoon. Patuloy na sa umagang ito, Lord God, hinihingi namin ang iyong paggabay, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Patuloy na ikaw ang manguna, ikaw ang maparangalan, Panginoon, at ikaw ang maitanghal.
Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Grabe Ate Judy, ngayon sabi ko nga, bago tayo magsimula, no, pag-usapan muna natin yung mga current event. Kasi totoo, itong mga nangyayari sa atin, hindi lang sa atin bilang isang tao, no, kundi sa buong bansa, ay may konektado din, no, sa magiging topic natin ngayon. At dito natin makikita, no, maiisip natin, nasaan ba yung pagkukulang? No, kasi hindi mo pwedeng i-blame sa Panginoon na, ay, kaya nangyayari ito dahil pinahihintulutan ng Panginoon. No, minsan tayo mga tao ay ang pinakadahilan kung bakit nangyayari sa atin yung mga bagay-bagay na ito. Amen. Ate Shaira, naranasan mo na ba na malagay ka sa sitwasyon na akala mo ikaw yung pinakamahina, ikaw yung alam mo yung walang kakayahan. Kunwari sa isang company, kunwari sa pinapasukan mo, Ate Shaira, pinili ka ng boss mo na gawin itong task na to, specific task na to, na sa palagay mo, magagawa lang ng pinakamagaling, pinakamasipag. Yung alam mo yun, yung top agent na kung sinasabi. Pero ang tingin mo sa sarili mo, hindi ko kaya yan. Takot ako kasi parang hindi naman ako para dyan. So, ano kaya yung magiging reaction mo kung sinabi sa'yo ng boss mo na ikaw ang tinatalaga niya sa gawain ninyo? Alam mo Ate Judy, totoo yan, no? Parang talagang nangyari yan, no? Kasi sabi ko nga, paano ko gagawin, paano ko sisimulan, paano ko papatunayan yung sarili ko na tama sila na ako yung pinili nila. Kasi in the reality talaga, kung sarili mo na yung pagkakatiwalaan mo, hindi talaga natin kaya. No? Parang kulang yung kakayanan natin, kulang yung kaalaman natin if we going to trust in ourselves. Kaya nga dito papasok yung pagtitiwala natin sa Panginoon na parang kahit na ang tingin mo sa sarili mo ay napakaliit, pero iba pala ang tingin sa atin ng Panginoon. Kaya in everything na ginagawa natin sa buhay, kung kasama natin ang Panginoon, lahat ng yun ay pwedeng mabago. Kasi iba yung pananaw ng Panginoon, iba yung nakikita ng Panginoon sa atin, kaysa sa nakikita natin sa ating sarili. So, ibig sabihin, Ate Shaira, no, normal kasi sa ating mga tao na panghinaan, magduda, matakot. Kasi nga naman, feeling natin hindi natin kaya yung isang bagay kahit hindi pa natin nasusubukan. Kasi merong iba't ibang uri ng pagkatakot, Ate Shaira. Magbigay ka nga ng example. Madami yan, Ate Judy. Pwedeng takot tayo na mabigo tayo, takot tayo na hindi natin ma-pursue yung mga dreams natin. Ang daming pagkatakot eh. Even right now, Ate Judy, yung mga current event na napapanood natin today sa balita, iba't ibang away, iba't ibang gulo, no? Hindi lang matanda, involved pati mga bata. So, may isip mo, paano yung mga takot na nararamdaman nila ngayon? Ano yung nafe-feel nila? Paano yung emotion nila towards doon? 'Di ba? Parang, alam mo yun, hindi natin alam kung hanggang kailan yung takot at saan ka talaga dadalhin ng takot. If wala tayong faith sa Panginoon, yung takot na yun lalamunin tayo. At syempre, bakit ba natin pinag-uusapan itong pagkatakot, Ate Shaira? Ito ba ay may koneksyon sa kung anong topic o sa kung anong mensahe ang gusto natin ipabatid ng Panginoon sa umagang ito? Minsan kasi masasabi talaga natin na darating tayo sa sitwasyon na masasabi natin sa Panginoon, Lord, napangunahan ako ng takot eh. Lord, hindi ko po kaya, takot ako. At syempre, dito papasok na yung istorya ng isa sa mga tauhan sa Biblia, Ate Shaira. At ito ay ang istorya ni Gideon. So, sa umaga pong ito, ang pag-aaralan po natin ay walang iba kundi ang buhay ni Gideon. Kung kilala niyo na po si Gideon, talaga namang makakasunod kayo sa istorya. Pero wag po kayo mag-alala, hihimay-himayin po natin ang istorya ni Gideon. Ayan, Ate Judy, itong kwento ni Gideon ay hindi lang talaga tumutukoy sa kwento niya, kundi makaka-relate ka rin bilang isang tao. No, kasi grabe kung paano ginawa o paano gumawa at kumilos ang Panginoon sa buhay ni Gideon. Pero bago yan, no, hayaan niyo po muna akong basahin natin, no, yung Hebreo 11:32 verse 34. Sabi dito, magpapatuloy pa ba ako
Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel, at mga propeta. Dahil sa pananampalatayang nagwagi sila sa laban ng mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang nagalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting na sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. So mula pa lang po sa mga kwento sa Biblia, dito na natin makikita kung gaano ang pagtitiwala ng Panginoon. No, kung sa tingin mo mahina ka, tingin mo sa iyong sarili ay wala kang lakas, pero kasama mo lagi ang Panginoon. Sabi Ate Shaira, sa buhay ni Gideon, ano nga ba yung mga bagay na matututunan natin mula sa kwento niya? Paano natin magagamit or paano ginamit at tinawag siya ng ating Panginoon? At paano ang mga katotohanan na ito itinuro sa kanya ng Panginoon ay maipapamuhay din natin sa ating panahon sa kasalukuyan na nais din ituro sa atin ng Panginoon. Siyempre, kaya nga po tayo nagbabasa talaga ng Biblia, no, para makakuha ng inspirasyon mula doon sa mga tao sa Biblia na talaga namang nakakita tayo ng mga kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Kasi si Gideon ay isa sa mga pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. So, kung alam po natin yung istorya ni Gideon, talagang may matutunan tayo mula sa kanyang buhay. Sabi, kaya sa umagang ito, Ate Shai, at sa mga tagapakinig, nais kong sabihin ang mensahe or truths about the story of Gideon. Ano nga ba ang buhay ni Gideon, Ate Shai? Ayan, Ate Judian, no, ang buhay ni Gideon ay matatagpuan talaga natin sa Book of Judges, no, chapter 6 hanggang chapter 8. Dahil masyado siyang mahaba para sabihin natin, so ang bawat punto ay sundan natin yung istorya, no, parang summary natin. So ang background ng story ay nasa time ng judge o ang mga hukom. Bakit nga ba tinawag na judge? No, bakit judge time? Kasi nung time pala ng mga Israelita, no, na pinamunuan ni Moises, syempre namatay si Moises dahil nasa katandaan, ipinasa niya ang pamumuno kay Joshua. So nung time na yun, si Joshua, puro victory ang dinaranas sa mga Israelita kasi strong leader eh. Magandang leader din ang naiwanan ni Moises, which is si Joshua. May unity ang lahat ng tribes. Mayroon silang kalayaan at puro tagumpay na laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit, nung namatay si Joshua ay hindi pala naipasa ang pamumuno. Kaya pumili ang Diyos ng mga judge o mga hukom na mangunguna sa kanilang mga tribo at nagkanya-kanya ang kanilang pamumuno. So walang overall na mangunguna, walang pinaka-leader sa bawat isa, no? Or walang pinaka-head para sa lahat. Kundi ang hukom lamang sa bawat tribo kaya tinawag na judge. So ibig sabihin no that time, dahil nga hindi na ipasa ni Joshua yung kanyang pamumuno, nag-decide na ang Panginoon na dahil nga nakikita niya parang, teka lang, nung wala na namumuno, parang ang tao nagkanya-kanya na. Iba't iba na yung kanilang ginagawa, hindi na nararapat, no, sa kaharian ng Panginoon. Kaya naman ang ginawa ng ating Panginoon, no, yung mga hukom natin sa mga panahon na yon ay ginawa niya muna bilang mga leader. At dito papasok, no, si Gideon. Kasi sa mga hukom na to, isa pala dito ay si Gideon. No? So, may kita natin, no, kaya pala the Book of Judges, kasi hindi siya tungkol, no, na tayo ay gina-judge, pero makikita natin, no, bilang ang mga namumuno ay mga nasa hukuman, makikita natin hindi din pala perfecto yung kanilang mga pamumuno. Dahil dito pala magsisimula ang hindi mas maayos at mas magulo na pamumuno para sa mga Israelita. Sabi, Ate Shaira, ang panahon ng mga hukom ay panahon ng Israelita na kung saan lagi silang sinasakop ng mga kaaway. Alam naman natin yan, no, na kahit pa nung mga time talaga ni Moises ay talagang niligtas pa ni Moises ang Israelites, no, para sila ay mapalaya. So, ang buhay ng mga Israelita ay umiikot
ikot lamang sa loob ng 300 na taon at Isaira. Kasi ang ugali nila ganito, matitigas ang ulo, gagawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Alam naman nila na ayaw ng Panginoon, pero kasi matigas talaga ang ulo nila eh. Kaya ginagawa nila yung mga bagay na kahit alam nilang labag sa Panginoon, ay ginagawa pa rin nila. So, ayaw nilang sumunod, kumbaga, sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay tinuturuan sila ng aral. Hinahayaan niya na ang mga bayan ay alipinin sila at pahirapan. Pero, syempre, dahil likas sa ating Panginoon na kahit man tayo ay matigas ang ulo, gagawa at gagawa pa rin niya ng paraan para tulungan tayo. Sabi, ang Panginoon ay nagbibigay or magbibigay na mamumuno sa kanila upang sila ay magkaroon ng kalayaan. Kahit na paulit-ulit na ginagawa ng mga Israelite yung paglabag sa utos ng Panginoon, pero ang Diyos nananatili talaga na tapat at dakila. Bagkus binibigyan pa ng ating Panginoon yung mga Israelites o mga Israelita ng mga mamumuno sa kanila upang magkaroon sila ng kalayaan. Magkakaroon sila para rin magkaroon sila ng repentance o pagsisisi at muling bumalik sa ating Panginoon. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang taon, gano'n na naman ang gagawin nila. Kakalimutan na naman nila ang ginawa ng Diyos sa kanila at muling babalik sa kanilang sariling gawain. Nandun pa nga yung itatakwil talaga nila ang Panginoon, sasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi susunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ganyan yung cycle na nangyari sa kanila for more than 300 years. At hindi pa nga sila natuto dito, Ate Shai. Grabe, Ate Judy, isipin mo, 300 years na umiikot yung cycle nila. In the thing na parang tutulungan sila ng Panginoon, babalik na naman sila sa ganitong gawain, tutulungan sila ulit, babalik naman. Parang kung ikaw yung Diyos, no? Parang napapagod ka na parang, teka lang, tutulungan ko pa ba yung mga ganitong klaseng tao? Say, so in reality, sa panahon nangyayari pa rin naman ngayon. Yes, totoo, no? Parang sabi ko nga, etong 300 years cycles, ilang years na ba tayo? No, nangyayari to simula nung, eto nga, yung umusbong yung ating mundo, na parang, sabi mo, oo nga, no, yung nangyayari sa Biblia, ay it's really happening right now. Na parang, alam mo yun, marami sa atin na alam na ang katotohanan, kilala na ang Panginoon, may relasyon na sa Panginoon, pero babalik ulit, tahanapin ng Panginoon, babalik ulit. So, paulit-ulit lang, no? Ipapalaganap natin yung Word of God, no, makakaig ng mga salita, pero babalik at babalik pa din kung ano yung mga maling gawa nila. And ito po yung panahon ni Gideon. No? Si Gideon kasi isang hukom na tinawag nga po ng Panginoon para pamahalaan ang Israelita laban sa mga Amilisita at Medianita na kanyang kaaway. No, ito kasi mga to, no, itong mga people na to, inihintay lang talaga nila, no, yung anihan ng Israelita. Ibig sabihin, mga magnanakaw talaga sila. Which is, nanakaw po nila yung mga pananim, mga alagang tupa, mga hayop, at walang itinitira sa kanila. No? Sila ang mga naghihirap, ngunit, ito yung totoo, iba ang nag-aani. No? At kung yes, no? At kung sino man ang maglaban sa kanila, ay talaga naman papatayin. So, dito, no, kung titignan natin sa sitwasyon, paano tinawag ng Diyos si Gideon upang palayain ang kanyang bayan. Parang iisipin mo, no, paano kaya gagamitin ni Lord si Gideon? Kasi kung titignan natin, no, yung ordinaryong tao, di ba, mula kay David o sa mga iba't ibang lahi, no, nakita na natin kung paano. Pero sa mga hindi pa nakakalam ng story ni Gideon, paano talaga ginamit ni Lord si Gideon? Tsaka magtataka ka, Tishay, kasi katulad nga ng example ko, kung ikaw yung tao na talagang laging nanghinang loob, walang bilib sa sarili, laging takot, ayun si Gideon eh. Na talaga naman yung pagtingin ni Gideon sa sarili niya, talagang ordinaryong tao lang siya. Kumbaga hindi siya malakas, hindi siya yung
yung tamang tao para dun sa iniatas ng Panginoon. Kaya naman, let's discuss yung tatlong katotohanan about sa buhay ni Gideon at Ishai. Yes, Ate Judy Ann, unahin na natin, number 1. Sabi dito, God uses ordinary people to do extraordinary things. No? So lahat po ng yan, sabi nga, kahit ordinaryong tao ka lang, no, lahat ng mga bagay na sa tingin mo hindi mo magagawa ay kayang gawin sa iyo ng Amen. Panginoon. Alam niyo po si Gideon ay isang duwag. Matatakutin. Sabi nga sa hukom, no, 6 verse 15, sumagot si Gideon, paano kung maliligtas ang Israel? Ang aming sambayanan ang pinakamaliit na lipi ni Mananses at ako naman ang pinakamahinain o mahina, no? So dun pa lang sa sagot ni Gideon, nagdududa na siya, hindi ko kaya. Ano gagawin ko? Paano? Ako nga, maliit nga lang yung bayan namin eh. Ako na yung pinakamahina. So paano ko pa siya gagawin? So we see that Gideon is not exactly a picture of strength and courage. Kung titignan po natin, no, yung buhay ni Gideon, wala talaga siyang kakayanan. Pero siya ang pinakamahina sa kanilang angkan at siya pa, sabi nga nilang pinakaduwag. But God used Gideon to deliver His people from oppressor. So dito natin may kita, no, ang Panginoon, kahit ang tingin mo sa sarili mo hindi mo kaya, pero pag nagtiwala sa iyo ang Panginoon at nakita ng Panginoon, kaya mo, makakaya mo. Amen. So, hindi pala hadlang na kahit ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamahina, basta sinabi ng Panginoon, ikaw ang gagawin kong mamumuno sa bagay na to, wala kang magiging dahilan eh. Kasi, Ate Shaira, kung minsan talaga, nagiging palusot din natin yung mga naging palusot ni Gideon noon. Sinasabi natin na, Lord, bakit ako ang gagamitin mo? Mahina ako. Hindi ko kaya yan. Ganto, ganyan. Hindi ko alam ang gagawin ko at wala akong kaalaman dyan. Hindi ako marunong magsalita. Siguro ito, ano mo yan kapag sinasabing, mag-share ka naman ng message kahit sa labas, sa paaralan, kung saan ka nagtatrabaho. Lord, hindi ako marunong magsalita. Paano sila may hikaya? Paano ko makakapag-share ng word of God? So parang nagiging si Gideon ka pala sa palusot ng kapatid. So sabi, yung mga palusot na yan, talaga namang gumenta na yan. Dahil naging palusot na rin yan ng mga kilala ring karakter sa Bible, katulad ni Moises, Jeremiah, at iba pang ginamit ng ating Diyos. So sabi, kapatid, God uses ordinary people to do extraordinary thing. Hindi lang basta extraordinary thing talaga. Tulad ni Gideon, tulad ko, at tulad din ng mga, tulad mo Ate Shaira, at tulad ng mga nakikinig ngayon sa atin, no? Pwede natin sabihin talaga na kayang-kaya tayong gamitin ng Panginoon. Amen. At Ate Judy, dito may kita, kahit ano palang palusot mo sa Panginoon, iba kasi paano tumingin ng Panginoon sa atin eh. Sometimes masasabi natin, Lord, bata pa kasi ako, di ko pa alam, paano ko gagawin? Or, paano yun, Lord? Paano ko sisimulan? Ano sasabihin ko sa mga tao? Madami tayo talagang palusot. Pero sabi dito, no, may isang verse sa Bible na parang sinasabi dito is, sabi dito sa 1 Corinthians 1 verse 27, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong. At pinili niya ang maturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. So, hindi natin masasabi na porket ikaw ay malakas, ay magagawa mo yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Hindi rin naman sinabi ng Panginoon na porket ikaw ay mahina, wala ka na rin kakayanan, no? Iba talaga kung paano yung perception ng Panginoon towards dun sa tao. At talagang dito natin masasabi sa verse na to, no? Hinihiya ng Diyos yung mga marurunong sa pamamagitan ng paggamit ng mga taong sa tingin ng salibutan ay hangal. Hinihiya ng Diyos ang malalakas sa pamamagitan ng paggamit niya sa mga mahihina. No, kung isipin mo, wow, how ironic ng ganitong idea. Pero ang ginagamit ng Diyos ay yung mga taong ay may heart, ay directed. Hindi because nare-recognize,
mo yung kanilang kalakasan, kundi yung talino ay ang Diyos. No, totoo yun, no? Minsan sabi natin, bakit siya yung pinili? Eh, di nga tahimik nga lang yan, di nga yung nagsasalita, di ba? Pero alam niyo po, hindi po tumitingin ang Panginoon sa galing mo, sa kakayanan mo. Tumitingin po lagi ang Panginoon sa ating mga puso. Amen. No? Kaya kung ang tingin niyo po yung isang tao na tahimik lang, sa isang tabi na sa isang sulok lang, ay pinili ng Panginoon para mamuno sa isang lugar o sa isang bansa. Baka may bagay tayo na hindi nakikita sa tao na yon, na tanging Diyos lang ang nakakakita. Kaya nga sabi, no, dahil nga ito ay nasa Book of Judge, no, idugtong na rin natin Ate Judy Ann, no, don't be judged. No, wag tayo mapangmusga. No, dahil hindi natin alam, baka yung tao na yon is yung puso pala niya ay grabe, yung direksyon talagang tungo sa ating Panginoon. Kumbaga, Ate Shaira, sa madaling salita, wala tayong kakayahan para magsabi na, ang hina-hina naman yan, bakit ayun pa yung pinili? Baka hindi, ayun nga, tingnan muna natin. Baka may nakita talaga sa taong yun kung bakit siya ang napili. Kaya naman, may istorya tayo na dito, Ate Shaira, na idudugtong, no? Sabi, meron dalawa daw timba, Ate Shaira. Ang isang timba, ito ay bagong-bago. Maayos ang kanyang kondisyon. At ang isang timba naman ay lumang-luma na. Alam mo, gamit na, no? Talagang napaglipasan na ng panahon at talaga namang nagamit na throughout those years. So, sabi may mga basag na siya at butas-butas pa. Siyempre, ano ba ang trabaho ng timba at Tishay? So, ang dalawang timba na ito ay pag-aari ng isang magsasaka. Ginamit niya pareho ang mga ito sa pag-igib mula sa balon. Yung isa bago, Ate Shaira, ha? Yung isa luma at butas-butas na. So, nag-igib yung magsasaka. Tuwing umaga, siya ay nag-iigib. Ang magsasakang ito gamit ang bagong timba at ang lumang timba. Minsan, nag-usap ang dalawang timba. Ang sabi ng bagong timba at Tisay, napakagaling ko talaga dahil maayos pa ang aking kondisyon. Bagong-bago ako at buong-buo. Maraming tubig ang nailalagay sa akin. Hindi katulad mo. Butas-butas ka na. Bago pa makarating ang ating amo sa kanyang bahay, halos wala na siyang maigib dahil naitapon mo na lahat sa daan. Nalungkot ang lumang timba sa kanyang narinig. Kaya lumapit siya sa kanyang amo upang magpaalam, Ate Shai. Sabi niya, Amo, aalis na po ako dahil hindi niyo na po ako kailangan. Mapapagod lamang po kayo kung patuloy niyo lamang akong gagamitin dahil wala na ho mahalos mailagay sa akin na tubig kasi nga siya ay butas-butas na. Natatapon ko lang ang mga tubig na iniigib nyo sa daan dahil butas-butas ako. Kaya, anong ginawa ng magsasaka, yung kanyang amo? Binuhat ng magsasaka ang lumang timba at idinala niya sa may balon. At sinabi ng magsasaka, alam mo ba kung bakit kita patuloy na ginagamit kahit na butas-butas ka na? Ipinakita niya ang mga nagagandahan at makukulay na mga halaman at bulaklak sa daan. Dahil ikaw ang nagdidilig sa mga halaman at bulaklak na ito sa bawat araw na pagdaan ko dito. So, anong ibig sabihin nito, Ate Shai? No, kahit pa sabihin, katulad ng lumang timba, na akala niya wala na siyang silbi sa amo niya, pero iba pala yung nais ipagawa sa kanya ng kanyang amo. Hindi na lang basta mag-igib ng timba at ito ay ilagay. Siguro, kaya nag-iigib yung amo para i-store doon sa kanyang mas malaki pang lalagyanan. Bagkos yung way na ng paggamit ng amo niya ay para madiligan yung mga halaman at mga bulaklak sa daan tuwing siya ay dumaraan kada umaga. So by purpose, may specific purpose or task yung binigay ng amo sa kanyang lumang timba. Talagang maa-amaze ka no, na kahit
tingin mo sa sarili mo na ordinaryo, wala ka ng kakayahan na, alam mo yun, gawin yung isang pang bagay, pero iba pala ang ibig ipagawa sa'yo ng ating Panginoon. Tama ka dyan, Ate Judy, ano, grabe din yung mga kwentong pambata, no? Talaga namang may makukuha din talaga tayo na pwede nating i-apply, no, sa bawat ating tinuturo. Alam mo, dito, no, may kita natin yung isang timba na butas-butas. Mapapaisip ka nga talaga naman, bakit hindi na lang itapon ng may-ari? Eh, may bago naman na. Pero doon mo rin may kita na kahit sa pinakamaliit na parang sa tingin mo, eh wala naman ng kwenta, bakit hindi pa itapon? Pero makikita mo yung paano tignan, yung perception na magsasaka na, eh may purpose pa siya eh. May dahilan pa siya, may nagagawa pa siya, may naitutulong pa siya. Bakit po kailangan siyang itapon? And dito may kita natin, if God say that we are something, then we are. Whether anybody else agree or not, kapag sinabi ng Diyos na malakas ka, then malakas ka. Kapag sinabi ng Diyos na mayaman ka, then mayaman ka. Kapag sinabi ng Diyos na malaki ka for His kingdom, then you are. Regardless kung ano man ang sabihin ng ibang tao, regardless of what situation that you are right now, pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon. Sapagkat, ang dapat pagtingin natin sa ating mga sarili kung ano ang pagkatingin ng Diyos para sa atin. Ay ang sabi ng Diyos, you are the great people. A holy priesthood, no? You are peculiar people na natatangi, mabuti, magaling. May mga weakness man, kahinaan, ikaw rin ang pinili ng Diyos para sa kanyang kaharian. Because God can use you, your own potential, and your own weaknesses for His glory. Kaya sometimes kapatid, yung iniisip mo na sa tingin mong hindi mo kaya, sa tingin mo, Lord, hindi ko naman to kaya, Lord, hindi ko naman to tungkulin. You have a lot of excuses, but God see your weaknesses. But God, no, use your weaknesses to glorify His glory. Sabi nga, ngayon mas maniniwala pa ba tayo sa sinasabi ng mga tao kaysa sa sinasabi ng Diyos sa atin? Sabi nga, no, God used ordinary people to do extraordinary things. Gaano na ba karaming mga testimony yung narinig natin na dati silang mahina pero grabe ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. No, ilang testimony pa ba yung kailangan natin marinig para paniwalaan natin iba ang pagtingin ng Panginoon sa atin kung paano niya tayo tignan? Kung paano ang Panginoon ay naniniwalang kapatid, malakas ka, matapang ka, lahat ng bagay ay kakayanin mo. Baka kasi nakakalimutan natin, no? Or baka masyado lang tayo nakapokus on ourselves and hindi natin nakikita. Sabi nga, kapatid, dapat tignan natin ang ating sarili kung paano tayo tignan ng Diyos. Tignan natin yung ating sarili kung paano, no, yung pagtingin sa atin ng Panginoon. Kasi sabi, no, iba talaga kung paano tumingin ang Panginoon sa bawat tao. Amen. At iba ang Panginoon pag sinabi niya, ikaw yan dahil ikaw yan. Malakas ka sa tingin mo, kung sa tingin mo mahina ka, sa tingin ko malakas ka. And everything, it's happened because of God. Lahat ng meron tayo, lahat ng nararanasan natin, lahat ng victory, no, na nakakamit natin, it's because all of God. Amen. Kaya naman pangalawang katotohanan sa buhat sa story ni Gideon, no? So, God always in sa ating mga sarili, no? Pakinggan or sabi dito, kung tayo ay hihingi ng pagbabago, ang unang dapat mabago or ang unang binabago ng Panginoon ay hindi ang attitude ng mga taong nasa paligid natin. Hindi ang mundo, hindi ang sitwasyon na kinakaharap natin, kundi tayo o ang ating mga sarili ang unang nais baguhin ng ating Panginoon. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Gideon. Sabi po sa Hukom 6 verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Hindi ba't ako ang nagsugo sa iyo? The same goes for us, mga kapatid.
kinakailangan nating maunawaan na bago baguhin ng Panginoon ang mga nasa paligid natin, ikaw ang gustong kauna-unahang mabago ng ating Panginoon. Dumadalangin ka na, Lord, grabe po yung mga nangyayari sa mundong ito. Pero syempre, kailangan ikaw muna ang maunang makitang magbago. Kung sa mga nanay natin sinasabi na, Lord, nagre-rebelde ang aking anak, kayo ang magbigay ng direksyon sa kanyang buhay. Hindi ba bago baguhin ng Panginoon yung rebelde, yung pagka-rebelde ng anak mo, nais ng Diyos na baguhin mo muna ang iyong dila at ingatan ng iyong pananalita kapag kinakausap mo ang iyong anak. Kasi may mga factor, Ate Shaira, sa pamilya, no, na kung bakit nagiging ganun yung outcome ng isang tao, siguro ito ay dahil sa kanyang naranasan. Kasi hindi naman magiging ganun, naniniwala ko na hindi magiging ganitong isang tao dahil ito ay aksidente lang. Naging ganito ang isang tao dahil sa kanyang mga naranasan. Kung lumaki ang isang bata sa maayos na pamilya na talaga naman yung mga words na ginagamit sa loob ng bahay ay maayos, lalaki rin siya ng maayos. Pero kung lumaki ang isang tao sa magulo, puro sigawan sa isang pamilya, syempre ganun din ang posibleng maging sano. So, bago baguhin ng Panginoon yung rebelding anak, dapat mauna munang mabago yung nanay na laging naglilitanya sa bahay, Ate Shaira. Sa tingin mo kaya, bakit, Ate Shaira? Alam mo, Ate Judy, ang madaming factor yan. No? Kung bakit nangyayari yun. Pwedeng kasing sa environment din, no? Baka paglaki din ng magulang, may mga naging issue. No? Madami talaga, no, nagiging factor. Pero sabi nga, totoo yung sinasabi mo na parang ang Panginoon, bago niya baguhin yung taong tinutukoy mong baguhin o yung lugar na gusto mong pabago, ikaw ang uunahin ng Panginoon. Kasi lagi talaga yan nagsisimula sa atin, no? O sa atin bilang isang tao. Tayo muna, no, yung kailangan baguhin ng Panginoon para mabago din yung mga nasa paligid natin, no, yung pamilya natin. And it's really no needed for us kasi nga God always begin with you. No, lagi talagang magsisimula sa atin. Sabi nga, kahit dumadalangin ka kay Lord, no, ang dami mong dalangin sa Panginoon, no, yung pananampalataya na baguhin ng Panginoon, yung heart ng family mo, makapasa ka, no, magkaroon ka ng ministry, makita yung mga magaganda mong gawa, everything na pinagdadasal natin, no, kahit ano pa yung inaano natin, dinadaing natin sa Panginoon, lagi ang Panginoon, unang binabago ay tayo. At dito natin makikita kung paano ang Panginoon, no, na parang tignan natin yung perception ng Panginoon na parang isasabihin natin minsan, bakit si Lord parang hindi naman niya dinidinig yung panalangin ko, baguhin niya yung asawa ko, baguhin niya yung mga anak ko, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko. Baka minsan kasi parang may kulang pa pala, no? Di natin ma-realize na, kaya parang hindi pa sila nababago kasi hindi pa ako totally nabago ng Panginoon. Or kumbaga, sinasabi natin na, ay sana madala ko na ganito sa church. Pero yung tao pala na yun, hindi nakikita sa atin mismo. Yung sinasabi natin, ay ganito sa church, maging mapanalanginin. Yung kumbaga, hindi nakikita sa atin ng isang tao kung ano ba yung nais natin na ipakita natin sa kanya. So, ayun pa nga sinasabi na kailangan una tayong mabago. Kasi Ate Shai, kapag nabago tayo unang-una, baka doon mag-bless yung taong pinapanalangin natin kay Lord. At siya mismo, yung lumapit sa atin at sabihin na magsasama na ako sa church. Kasi nakita ko na grabe pala yung nagiging epekto sa'yo nito. Totoo yan, Ate Judy, ano. At alam mo dito sa buhay ni Gideon, even parang nagpakita na sa kanya, no, kinausap na siya ni Jesus, no, para sa kanyang tungkulin. Dito makikita mo pa rin may alalahanin, no, o ano pa rin si Gideon
sino ba talaga yung nakausap ko? Anghel ba talaga ng Panginoon yung nakausap ko? At minsan ganun din tayo no? Minsan nagsasalita na sa atin ng Panginoon na ganito yung gawin natin, ganito yung inuutos sa atin. Pero minsan nagdududa pa tayo. Lord, ikaw ba talaga to? Lord, ikaw ba talaga to? Parang tulungan mo ko, parang bigyan mo ako ng sign. Ganun tayo minsan, no? Humihingi pa tayo ng sign sa Panginoon. Pero sabi nga, no, katulad ni Gideon, lahat naman talaga tayo ay madaming palusot sa Panginoon. Lahat naman tayo, madami tayong pinagdarasal sa Panginoon. Pero sabi, kung nakikita natin na pangit yung mundo at walang nakikitang kabutihan sa iyong kapwa, walang magaganda sa kanila, it is because wala kang makitang kagandahan sa iyong sarili. So, kung nakikita natin kung paano kung perception pala kunyari ni Gideon, no? Ayoko gawin yan, Lord. Kasi wala naman ako nakikitang magandang mababago pa sa Israel eh. Kasi gano'n na sila eh. Paano ko pa sila tutulungan? Naku, sila nga mismo ayaw nilang tulungan yung kanilang sarili. No? So kung magiging ganun pala yung ating pananaw na parang ang tinitignan lang natin ay yung mga masasamang ginagawa towards ng mga people sa mundong to, baka walang mabago. Sinasabi that we cannot change the world, but we can change ourselves. Kapatid, unahin natin baguhin ang ating sarili bago natin baguhin ang mundo. Kung haharap tayo sa salamin at sasabihin natin sa ating sariling maganda ang mundo, may kabutihan tayong makikita sa ating mga kapwa at magkakaroon tayo ng decisive heart and a clear thinking na baguhin ang mga pangit na perception na ito sa ating puso, sa ating kaisipan, then we'll see na napakaganda ng mundo. Even sa mga nangyayari ngayon, Ate Judian, no? Even sa mga trahedya na nararanasan natin right now, but we still, no, kung makikita natin, no, maganda pa din o may mga magagandang pangyayari pa rin na ginagawa ang Diyos hindi lang sa atin, kundi sa mundong ito. And sabi nga, tignan pa rin natin yung mabuti kaysa yung mga masamang bagay. At ito din yung gusto, no, na makita ni Lord, ni Gideon sa kwento niya. No? Gusto niya Panginoon na makita ni Gideon na kahit na parang 300 years na ang mga Israelita pa ulit-ulit ang ginagawa, but God wanted na parang bumalik pa rin sila sa Panginoon at makita muli na sumasamba sila sa ating Diyos. Alam mo, Ate Shai, masingit lang natin, no? May isang kwento ng mag-asawa kung saan ang isang lalaki ay lumapit sa isang doktor at sinabi niya na, Dok, mukha yatang bingi na ang asawa ko. Kasi every time na kinakausap ko siya, hindi siya sumasagot. Gusto ko po sanang malaman kung gaano nakalala yung pagkabingi ng asawa ko. Ang sabi ng doktor, alam mo, Ate Shai, ganito ang gawin mo. Pag uwi mo sa bahay, ay hulihin mo siyang nakatalikod at tanungin mo siya ng kumbaga 20 steps pa yung layo. Kapag hindi siya sumagot, humakbang ka ng 5 at tanungin mo ulit siya ng parehong tanong. Kapag hindi pa rin siya sumagot, humakbang ka ulit ng 5 at tanungin mo ulit siya ng parehong tanong. Kapag hindi pa rin siya sumagot, ay ganun ulit ang gawin mo. Gawin mo ito hanggang malaman mo kung gaano ang layo ng kanyang maririnig. At sabi ng doktor, kapag nagawa mo na to, bumalik ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung gaano na ba kagrabe ang pagkabingi ng iyong asawa. Kaya naman, nagmadaling umuwi yung lalaki. At nakita niya ang kanyang asawa na nagluluto. Nakatalikod dito, Ate Shai. Naghahanda para sa kanyang niluluto. Ang ginawa ng lalaki yung pinagawa ng doktor. Lumayo siya ng 20 hakbang at tinanong, Han, anong ulam natin? Hindi sumagot ang misis niya. So, gaya ng sinabi ng doktor, humakbang siya ng 5. At tinanong ulit, Han, anong ulam natin? Wala pa rin siyang narinig. At nakadama na ng takot ang lalaki na grabe na pala ang pagkabingi ng kanyang asawa.
Kaya nagpunta na yung lalaki sa pinakalikod ng kanyang misis at nilakasan niya ang kanyang pagtanong, Han, anong ulam? Sumagot ang kanyang asawa, humarap ito sa kanya. Ano ba? 3 beses ko nang sinabing fried chicken eh. Hindi pala yung asawa niya ang bingi, kundi siya, Ate Sai. Alam mo, Ate Judy Ann, kung mababasa natin, no, kung nakikinig, no, baka may nakabasa na ng kwentong to. Kung isipin mo, nakakatawa yung kwento. No? Parang, isipin mo, parang akala ko yung asawa ko yung bingi, pero ako pala. No? Pero dito natin makita, how many times natin inaas yung Panginoon na baguhin ang problema ang nasa paligid natin. Naalisin tayo ng Panginoon sa mga pangit na sitwasyon na kinakaharap natin. Well, in fact, tayo pala ang tunay na problema at tayo ang unang nais baguhin ng Diyos. Ito yung sinasabi na Ate Shaira na bago talaga, mabago, or yung pinapanalangin natin, bago yan ipagkalog sa atin ng Panginoon, baka may nais talaga. Una muna natin tignan ng ating mga sarili. Baka talagang may nais na ipabago ang ating Panginoon, unang-una sa ating mga sarili. Kaya naman, Ate Shai, ano ba yung pangatlo na katotohanan o buhat doon sa istorya ni Gideon? Ayan, pangatlo, Ate Judy Ann, sabi dito, we will be tested to either reveal our own strength or power of God. Napakalaga na ating maunawaan na ang pananampalataya ay may kaakibat na mga challenging moment sapagkat kung wala itong challenge moment na ito sa ating mga pananampalataya, mananatiling dormant o parang tulog, mahina, hindi lumalago. So no matter kung gaano katagal ka ng Kristiyano, ang Panginoon ay susubukin ang ating pananampalataya from time to time upang ito ay matest, ay tayo at lalo tayong lumago. Being tested is a part of spiritual growth. Sa mga test na yan, malalantad ang ating defense bago o pa yung mga depensa natin, no, ay sa Panginoon o sa ating sarili. So minsan kasi, di ba, kung iisipin natin, if there is no challenging, parang ang dali-dali lang ng buhay. Kung walang challenge, baka nandun na lang tayo, okay na ako dito, pwede na to, dito na lang ako. Kasi wala naman challenge eh. Pero God give and allow this challenge for us para mas makita ng Panginoon kung sino yung mga taong karapat-dapat to reveal their own strength at syempre ma-reveal yung kapangyarihan ng Panginoon. Si Gideon, tines ng Panginoon. Sabi sa kanya ng Panginoon, kumuha ka ng iyong huko o hukbo nang makikipaglaban sa mga Midiantes. Nakagather siya nang umabot lang ng 32,000 na mga Israelita. Ang kanilang kakalabanin, Ate Judy Ann, ay 135,000. No? So dito may kita mo agad na paano nila uumpisahan yung isang laban na parang talo na sila agad. Tingnan siya ng Panginoon, sabi sa kanya, no, sa Hukom, sa book ng Hukom 7 verse 2, napakarami ng kasama mo. Baka akalain nilang nalupig nila ang Medianita nang di dahil sa tulong ko. 32,000 versus sa 135,000. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni Gideon, siguro sasabihin mong anong madami diyan? No? Anong madami diyan, Lord? Yung test na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay makikita ni Gideon na ang laban na ito sa kapangyarihan ng Panginoon ay hindi lakas ng tao. Kasi kahit sila naman, Lord, 135 yan. 32 lang kami. Parang 1/3. No, wala pang 1/4. Wala pang 1/2. Paano namin sila kakalabanin? Pero itong nakakatuwa, Ate Judy Ann. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos na pawiin mo ang iyong takot. Nung sinabi ni Gideon lahat ng pagkatakot, maaari nang mauwi. Maaari na umuwi yung 22,000 at umuwi. At ang 10,000 na lamang ang natira, mas marami pang umuwi kaysa sa natira.
ang laban ng 10,000 sa 135. No, paano kaya yun? Pero hindi doon natapos ang pagsubok ng Panginoon kay Gideon. Kung hanggang saan siya nagtitiwala, pinapunta niya ang mga sundalo sa gilid ng batis at ibukod niya ang sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang palad at iinom na parang aso doon sa direktang iinom doon sa batis. Alam ninyo kung ilan ang gumawa ng sumalok sa tubig? Ate Judy Ann, at yan ay ang 300 na sinasabi ng Panginoon makikipaglaban sa Medianites. So at the end of story, nakita natin na nalo tong 300 na to laban sa kanilang kalaban na 135,000. Napaka-imposible na mangyari, pero nangyari. Dahil sinabi ng Panginoon, nangyari dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, gumawa at hindi ang sariling lakas ng tao. Totoo yun. Kasi kung lakas ng tao yung ating titignan, no, kung lakas lang natin, talagang napanghihinaan. Kalod, anong laban ko? Nagsimula kami 32. Yung iba nag-uwian, naging 10,000. Hanggang naging 300 na lang kami. Anong laban namin? No? Sa mga sundalong ito. No, kung kami ay ilan lamang. Pero makikita natin, iba ang kilos at gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi nga, Ate Shaira, anong sabi sa pangatlo, we will be tested to either reveal our own strength or the power of God. At ginamit ng Panginoon ang buhay ni Gideon at ng 300 na nakipaglaban dun sa 135,000 para ma-reveal na totoong may Panginoon, totoo ang Diyos. Na, syempre isipin mo na kung imposible talagang manalo sila. Kahit pa nga yung 32,000 over sa 135,000, imposible pa rin manalo sila doon. Lalo pa kaya yung 300 na lamang mananalo sa 135,000. Pero sabi nga, Jesus or God reveals His power nung hinayaan niyang manalo yung 300 na yon over sa 135,000. Kasi kung tutuusin natin, Shaira, kung mangyayari yun ngayon, marami ang magugulat. Talagang magiging usap-usapan na ano, nanalo yung 300 laban sa 135,000. Paano nangyari yun? At doon marireveal na kung gaano kadakila, kung gaano ka-powerful si Lord, ay hindi nila magagawa yan ng hindi dahil sa tulong ng Panginoon. May Diyos sila, kaya naman nakuha nilang mapagtagumpayan ang laban na iyon. At doon na-reveal talaga na kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Philippians 3 verse 14, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ang lahat ng bagay. Totoo yan, Ate Judith. At tulad ni Gideon, tayo rin nais turuan ng Panginoon na pagkatiwalaan natin siya. May mga pagkakataon talaga na kinu-question natin ng Panginoon sa mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin. No? Pero Lord, it is impossible for me to do that. Lagi natin sinasabi yan. Subalit dapat nating maunawaan mula sa pinakaibuturan ng iyong pagkatao that our battles belongs to God. Lahat ng laban mo ay bilong sa ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, pero mapagtatagumpayan ang laban kundi sa pagtitiwala natin sa Panginoon. God is faithful that He will deliver us from our enemies, from our circumstances. Dahil tulad niya na sinabi mo, Ate Judy, sa Philippians 3 verse 14, I can do all things through Christ who gave me strength. Kaya si Gideon, no, kahit lahat, ang dami niyang tanong sa Panginoon, naging questionable ang bawat kilos niya. Pagtatanong niya sa Panginoon, Lord, kaya ba namin to? Lord, mapagtatagumpayan ba namin to? But God, no, pinatunayan ng Panginoon na ang laban mo ay laban din niya. Kaya nga mga kapatid, no, sa umagang ito, nais po namin iwan sa inyo ang minsaheng itinuro ng Diyos sa buhay ni Gideon.
Ang tatlong katotohanan na ang bawat isa sa atin ay dapat maunawaan at maipamuhay. Madami tayong tanong sa Panginoon, madami tayong nangyayari sa buhay natin, may kanya-kanya tayong laban, but no, lahat tayo iisa ang pinagkakatiwalaan. Tandaan natin, lahat ng ito ay may dahilan at may purpose ng Panginoon. No, pwedeng nagtatanong tayo sa Panginoon, kapatid, it's okay to question God, to ask God question. Kasi baka may mga nais din ng Panginoon na i-direct to o i-direct na mga sagot sa iyo. Kaya naman sabi nga no, sa umagang ito, tulad ni Gideon, kahit may takot siya sa pwede nilang kaharapin, kasi nga, ano ba talagang laban nung 300 sa 135, but God's proved in Gideon na ang laban mo ay hindi mo lang laban. Kaya tayo bilang mga tao, kung may mga kinakaharap po tayong pagsubok ngayon, sinusubok man tayo sa iba't ibang kaparaanan, kapatid, tandaan natin, higit tayong magtiwala sa Panginoon. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating anumang kakayanan, hindi sa ating talino o karunungan, kundi sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Kaya kung nasa sitwasyon ka ngayon, kapatid, na akala mo hindi mo kayang isang gawain, mahina ka, natatakot ka, puno ka ng pagdududa, darating ang panahon na i-reveal sa'yo ng Panginoon kung bakit ka nilagay niya sa ganyang sitwasyon. Na malalaman mo na, ay, magaling pala ako dito. Ay, kaya ko pala. Naunahan lang ako ng takot, naunahan lang ako ng pagdududa. And you can read the story of Gideon over and over again. Kapag nakaka-feel ka ng pagkatakot, ng pagdududa sa sarili. Kasi yung buhay ni Gideon, na ginamit siya para labanan, mapagtagumpayan yung laban nila, no? Ay talaga namang mamamangha ka. Kasi doon mo masasabi talaga na God, hindi siya namimili. Kasi kung namimili lang ang Panginoon, syempre pipili na yan ang pinakamalakas. Pero sabi nga, He uses ordinary people para gawin kahit pa yung talagang extraordinary na bagay. Oo, we are ordinary sa paningin natin. Pero iba kung paano tayo tignan ng ating Panginoon. Sa mata ng ating Panginoon, talagang, ay, si Shai, magaling yan. Malakas ang loob niyan. Kayang-kaya niya yan. Kaya, pinagkakatiwalaan ko siya sa gantong bagay. At ganun din ang pagtingin ng ating Panginoon sa atin. So, huwag tayong mag-settle kung ano ang nakikita ng ating mga mata sa ating mga sarili. Bagkos, let's grab the opportunity kapag may binigay man sa'yo na, alam mo yun, task, kahit pa yung mga boss, or kung sa school, kung inatasan ka man, baka they see something sa iyo na hindi mo nakikita para mapatunayan din sa sarili mo na kaya mo ang gawin ang mga bagay. Amen, Ate Judy Ann. At totoo yun, no? Sabi nga nila, kaysa mag-ask ka ng what if, diba? What if you try? Yes. And it really happened, no? Kaysa madami kang what if, i-try mo muna para wala kang, ay, what if tinry ko? What Walang if, pagsisihan. wala kang pagsisiyan. And alam mo naman, in everything, kasama mo ang Panginoon. Sana po ngayong umagang ito, marami kayong natutunan, hindi lang po sa buhay ni Gideon, kundi paano ang Panginoon kumilos sa buhay ni Gideon. Nais po namin na maging malakas tayo, mas maging magtagumpay tayo, dahil tayo po lahat ay ordinaryong tao lang. Pero dahil sa Panginoon, sa kilos at gawa ng Panginoon, God make us an extraordinary sa mga buhay natin. Kaya patuloy tayo magtiwala at ibigay ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Bago po tayo tuluyang magtapos, inaanyahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Lord, tunay kang dakila at mabuting Diyos sa aming lahat, Panginoon. Lord, pinupuri at tinadakila ka namin, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo sa aming, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa papapakita at pagpapalakas ng aming mga kahinaan, Panginoon, Lord God. Lord, sabi nga namin, we are ordinary. But thank you, Lord God, for giving us an opportunity to be strength, no, mabigyan kami ng
extraordinary things na magawa namin yung mga bagay na sa tingin namin hindi namin kaya, Panginoon. Lord, sa bawat nakikinig, Panginoon, Lord God, whatever challenges, battles that they are facing, Panginoon, maging ang mundong to, Panginoon, Lord God, Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mong pag-ingatan ng bawat isa. Patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng loob to trust and believe in you, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, na mabuti pa rin ang mundong kinalalagyan namin, Panginoon, Lord God. Maganda pa rin yung mundong kinalalagyan namin, Panginoon. We trust you and believe you, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, ay maraming natutunan ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord. Sa iyo ang papuri, pagdadakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po ang bati namin sa bawat isa. Binabati po namin ng isang maganda at pinagpalang umaga rin ang aming mga head pastor, Pastor Rolly and Pastor Aida. Gayon din po sa mga pastors sa iba't ibang branch ng JCAM at sa mga kapatid po namin na nakinig ngayon sa mensahe ng Panginoon. Have a blessed Sunday, everyone. God bless! Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko.